Sige po, lahat po na malaya pumalakpak. Bagong natapuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan, Panginoon, may kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Bagong natagpuan, bagong natagpuan, hey! Bagong naranasan, sa'yo lamang. Kanino? Sa'yo lamang. Bagong panimula, Panginoon. Bagong panimula. Bagong direksyon. Bagong direksyon na sa'yo lamang. Sa'yo lamang. May kaligtasan sa iyong pangalan, Panginoon. May kaligtasan sa iyong pangalan. Hey! Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Decided to follow you. Lord, we are so excited. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. Oh, no turning back. I have decided, God. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided, Lord. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. Hey, hey. No turning back. May kaligtasan sa iyong pangalan. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Lord, we are determined to follow you. I am determined to follow you. Hey! I am determined to follow you. No turning back. No turning back. I am determined, oh God. I am determined to follow you. Hey, hey. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. I am determined. I am determined to follow you. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. For the last time, I am determined, oh Lord. I am determined to follow you. I am determined to follow you.
Thank you, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa nag-uumapaw na presensya mo ngayong gabi na to, Panginoon. Lord, salamat sa kagalakan. Salamat, Lord, sa excitement na tinatanim mo sa puso namin right now, Lord. Malaya kami na umaawit ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Praise you, God. We praise you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. Thank you, God. Come on, kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon ngayong gabi na to. Come on, open your mouth. Just thank the Lord. Thank you, Jesus. Oh, salamat. Yes, oh God. Salamat sa'yo. Papuri sa'yo, Panginoon. Come on, kapatid. Papurihan mo ang Panginoon. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon ngayong oras na to. Sa buong linggo na nagdaan, nandito ka muli upang maranasan at i-celebrate ang goodness and faithfulness ng Panginoon sa iyong buhay. Come on, church. Oh, just enjoy the presence of the Lord. Oh, Holy Spirit, fall on us, Lord. Fall on us, God. Thank you, Jesus. Lord, patuloy ka po naming itatanghal sa aming mga buhay. Lord, ang aming hininga, ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, ay binibigay po namin ngayong gabi na to. Lord, here we are, Lord God. Ang aming pagsamba sa iyo. Oh God, we want more of your presence, Lord. Great is your name, God. There is power in your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Kung minsan pa ating awitin, nawa ay tanggapin. Come on, kapatid, just worship the Lord. Feel free to worship the Lord. Bawat paghinga, at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Oh
puso ang aming pagsamba sa iyo ngayong gabi. You deserve it, Lord. We want to worship you, God. Tatanghal kita bawat paghinga, pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal. Come on, kapatid, give your best worship to the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ibigay mo yung pinaka-the best na pagsamba mo sa Panginoon because He deserve it. You deserve it, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin itatanghal, Panginoon. Kitang bawat paghinga, at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal. Kung maging panalangin mo to sa Lord, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal, kita itatanghal, itatanghal, kita o itatanghal kita, O Diyos, itatanghal kita. Yes, Lord, marapat dapat ka lamang itanghal sa aming mga buhay, Panginoon. So you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, kasi Lord, meron kaming freedom na papurihan ka, na tumawag sa pangalan mo, Panginoon. Come on, kapatid, just adore the Lord. Let's welcome His presence. We welcome more. We welcome you, Holy Spirit, God. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Maghari ka. Yes, Lord. Maghari ka po sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, just talk to the Lord. Sing a new song to the Lord. Oh Lord, napakasarap magbabad sa presensya mo, Panginoon. And Lord, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin as we worship you, as we sing this song, Panginoon, ang buong kami. Lord, nagawa po namin tong panalangin sa iyo, Lord God. And thank you, Lord, for your presence sa napakatamis mong presensya ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Jesus. Nanunumbalik sa iyong paglinga at dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran
Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kaloob. Kung minsan pa nanunumbalik sa iyong pagling. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyo. Come on, kapatid. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Oh Diyos, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Yes, Lord. Tunay na maghari ka nga po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, in all aspects of our lives, Lord God, Ikaw ang maging sentro, Ikaw ang maging hari, Lord God. Ikaw yung sundan namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. We declare in your name, Panginoon, maghari ka. Come on, kapatid, let's sing, maghari ka. Oh, Diyos. Thank you, Jesus. Maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Come on, kapatid. Sing, maghari ka, Panginoon. Tunay na maghari ka nga po sa aming mga buhay. Lord, sa puso ko, sa buhay ko, Panginoon, maghari ka sa puso, Panginoon, maghari ka, maghari ka,
Itaas mo ang iyong mga kamay sa Panginoon. Just worship the Lord. Come on, kapatid. Just worship the Lord. Maging panalangin mo to sa Panginoon. Lord, Ikaw nga po maghari sa aking buhay. Maghari ka. Oh, Diyos. Panginoong Jesus, maghari ka. Lord, sa buhay ko, sa puso ko. Yes, oh God. Come on, taas mo ang iyong mga boses sa Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Lord, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon. Come on, tanging mga tinig lamang natin. Maghari ka. Come on, church. Panginoong Jesus. Come on, let's declare, Lord, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. For the very last time, give your best worship. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Mga kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. He is good and He is worthy to be praised. Thank you, Jesus. Lord, tunay na maghari ka nga po sa aming mga buhay. Patuloy ka po namin itataas, itatanghal, Panginoon, because you deserve it, Lord. You deserve it, God. Come on, church, sing hallelujah. Say, praise the Lord. We praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, God. And Lord, patuloy po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming dakilang Panginoon, tagapagligtas, and everybody will say, Amen and Amen. Praise. Ayan. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Sige, sabihin ko muna, let there be light. Medyo madilim. Ayan. Sige po, malakas na palakpak po para sa Panginoon. Grabe, no? Worship pa lang. Naranasan na natin yung presence ng Lord. Sige, sabihin mo sa katabi mo, good evening. Gandang gabi po sa bawat isa. And still, nasa series pa rin po tayo na all about Jesus. So for the whole month, hanggang next month, pag-uusapan po natin yung 7 I am statements of Jesus. Amen po ba? Pag-uusapan natin yan. When we say I am, more on nagpapakilala ka, di ba? Sasabi mo, I am Elaine. I am beautiful. Walang kakontra. I am very, very beautiful. Ayan, di ba? More on nagpapakilala, more on sa sarili mo. Kaya naman, pag sinabi ni Jesus na, I am, tapos yung mga kasunod, wala nang iba. Wala na siyang ibang tinutukoy kung hindi ka. Amen po ba?
na nalaman natin last week, na yung I am ni Jesus ay proclamation kung sino siya sa mundong ito. Na kapag sinabi ni Jesus na I am, siya yung Diyos noon, ngayon, hanggang sa walang hanggan. So natapos na po natin yung I am the bread of life. Sino dito nandito siya last Sunday? Ask ka man. Amen. Di ba pinag-usapan natin na may satisfaction, may nagsusustain si Lord, at merong eternal security sa Panginoon. Kaya naman po this time, pwede po ba tayong tatayo? Basahin natin yung second I am statement ni Jesus. Basahin po natin John chapter 8 verse 12. Sabi niya dyan, Jesus spoke to the Pharisees again. I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Sige po, sumandali po tayong bumikit. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa matamis mong presensya na nararanasan namin sa gabing ito. Lord, we pray na sa bawat isa po na nandito, ikaw po, Panginoon, yung mangusap. Ikaw po yung kumilos sa amin, Lord God. Lord, ikaw yung mag-i-illuminate ng iyong salita sa bawat isa, Lord God. Lord, wag mo pong hayaan na may mamiss po kami na mensahe mo. And Lord, kung kinakailangan po na masaktan kami, kung ito po yung ikaayos namin, Lord, gawin mo po. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami, samahan mo ang bawat isa dito sa on-site, sa online, Lord God. Lord, nadakila ka po namin. Tinataas, wala na pong iba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, uupo na po tayo. So basahin ko lang po ulit, sabi niya dyan, John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the Pharisees again, I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. So para mas maintindihan po natin, okay lang po ba na simulan po natin sa simula? Ayaw nila. Okay lang po ba na simulan natin sa pinakasimula? Okay lang po ba? Cover to cover, okay lang po ba? Mga 12 po tayo uuwi. Yan, sige. Simulan po natin sa simula in Genesis chapter 1. Akala niyo po joke, no? Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Last Saturday, kahapon lang po, pinag-usapan po namin to sa kids. Ayan si Kelsey. Andito siya. Tinuro to ni Teacher Aya sa mga bata. Sabi niya, nung pasimula, create ng Lord ang langit at lupa. Siyempre, pag kids, di ba, medyo exage. So, tinanong ni teacher, ano yung mga hayop na nakikita nyo sa himpapawid? Very responsive po yung mga bata. Sana po nandito kayo. Ang saya po namin. Sabi ni teacher, ano yung mga hayop na nakikita nyo sa himpapawid? Sabi ng isang bata, flying fish po. Joke lang. Diba? So, ayan po, sobrang saya namin. Sobrang saya nila na makakuha ng mga regalo. And, nag-enjoy din po kami. So yun po, pinag-usapan po namin yan. And pag-uusapan din natin, sabi na sa Tagalog, nung simula, create ng Diyos ang langit at lupa. Verse 2, walang anyong lupa. Sige, sabihin mo sa katabi mo, anyang asaya. Walang anyong lupa at walang anumang buhay doon. Napapalibutan ng dilim at malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw noon ang Espiritu ng Diyos. In verse 3, sabi niya dito, ito yung maganda. And God said, sabi natin, let there be light. But let there be light, and there was light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. Grabe yun, kapatid. Nagsalita pa lang si Lord, may nangyari na. Nagsalita pa lang siya, may nangyari na. Nang sabi siya, let there be light, and there was light. Nakita natin, unang na-create ng Panginoon. Light. Sabihin mo, light. Sabihin mo, light. So, unang na-create ng Lord, light. Nagsimula lahat sa light. Light is the beginning of order. Nung simula, magulo. Tama ba? Nung simula, madilim. Pero nung na-create yung light, nagkaroon ng order. Before anything else, light ang nauna. Kapatid, gusto ko makita natin, ganun ka-significant ang light. Ganun kahalaga yung light. Kaya naman po, in John chapter 1, verse 1 to 3, sabi niya dyan, in the beginning, natutulog na iba eh, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi pa dyan, and the Word was God. He was with God in
the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing has been made. Ang nagsulat po nito, wala nang iba kundi si John. So si John, wala na siyang intro, wala na siyang genealogy, wala na siyang prophecy na katulad ng mga Matthew, Mark, Luke. Ang ginawa niya, agad divinity na agad, sabi niya dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kapatid, yung word na tinutukoy niya, wala nang iba kundi si Jesus. Sabi pa doon, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Yung was po dyan, take note, hindi siya past tense. Hindi siya past tense na sinasabi natin, was kapag tapos na nating nagawa. Kapatid, yung was dyan, hindi siya past tense. Nagpapakita ito ng continuous action na hindi pa natatapos. Noon, ngayon, hanggang sa walang hanggan. Eternal and divine. Na sinasabi sa atin, hindi created ang Panginoong Jesus katulad ng katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Creation yan ng Lord. Parang ayaw niyo po. Creation yan ng Lord. Lahat tayo create ng Lord. Pero si Jesus, hindi siya created. Creator siya. Diba? Na sinasabi, bago pa man ang beginning, He already existed. Because He is the one behind the let there be light. Yan po. Siya yun. Siya talaga yung nagsabi na let there be light. Kaya nga nung ito kiniklaim niya na siya yung light eh. In John chapter 1, verse 4 to 5, sabi niya dyan, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, pinakilala siya bilang light and life. Sa mga susunod po, mas usapan natin. Pitinin ko lang kayo. So, jump tayo in 9 to 10. Sige po, basahin niyo po. So, ano pong sabi? The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Ang sinasabi, dumating na yung true light, dumating na yung light na hinihintay nila, pero hindi nila nakilala. Dumating na yung Creator, pero hindi na-recognize ng creation. So ito yung flow. Nung Genesis, sinabi, let there be light. Light was created. In John chapter 1, pinakilala si Jesus na nagkatawang tao. Yung light pinakilala na naging flesh. In John chapter 8 verse 12, Jesus said, the light of the world. Nung sinabi to ni Jesus, kapatid, ito yung time na Feast of Tabernacles. Sabihin natin feast. Okay? Nangyari to during the time of Feast of Tabernacle na sineselebrate nila week-long. Mga 7 to 8 days nilang sineselebrate to. At meron silang dalawang important ritual na ginagawa. Una, sabihin natin, watering. Okay, more on sa water to. Kaya nga nasabi niya sa John chapter 7, verse 37 na kung sino yung nauuhaw, lapit lang sa akin. Diba? Uminom at whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Okay, ito yung una. Okay, yung chapter 8 naman, itong pinag-uusapan natin, ito yung lighting ceremony, illuminating ceremony, na ginagawa nila ito by lighting up 4 large lampstand. May picture tayo dyan. Ayan. So, ganyan po yung ginagawa nila. Pinapailawan nila yung 4 na malalaking lampstand na may 75 feet tall. Sobrang taas po nun. Titingalain po natin yon. Tapos, 4 na piraso. At sa sobrang liwanag daw nito, maiilawan niya yung buong Jerusalem. Ganon siya kalaki, ganon siya katindi. Tanungin niyo po ako, bakit nila ginagawa? Sabihin niyo, bakit? Bakit? Kasi bilang pag-alala kung paano sinamahan ng Panginoon yung Israelites nasa wilderness sila. Ginagawa nila to kasi inaalala nila na may time sa buhay nila na alam nila yung mga ancestors nila, sinamahan ng Lord nung nasa wilderness. Exodus chapter 13, verse 21. Sabi niya, the Lord went ahead of them
He guided them during the day with pillar of cloud, and he provided the light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. Ganda na, no? Sabi niya, the Lord went ahead of them. Nauna na si Lord went ahead of them at ginaid sila sa kanilang travel. Kaya naman for them, malinaw sa kanila, clear sa kanila that the light symbolizes God's presence and God's guidance. Alam nila yun kasi alam nila na sinamahan sila ng Panginoon. Kung may mana last week, di ba, napag-aralan natin, may mana na nanggaling sa bread from heaven, nung nasa wilderness sila, meron din palang provision ng Lord na pillar of clouds and pillar of fire. So yan po yung picture. Yung pillar of fire na yan, yun yung nagsisilbing light nila sa journey nila. At itong pangyayari na to, in John chapter 8, directly kiniklaim ni Jesus na siya yung fulfillment ng promises. Siya yung fulfillment ng mga prophecy na sinasabi doon that He is the Messiah. Na para bang sinasabi niya, yan, yung sineselebrate nyo, ako yan eh. Yung sineselebrate nyo, para sa akin yan, dahil sa akin yan. Na mababasa natin in Book of Isaiah na may prophecy na may darating na Messiah na magiging ilaw ng bansa. But then, kapatid, hindi sila nakinig. Yung Messiah na hinihintay nila, dumating na, pero hindi nila nakita. Gusto ko pong sabihin, hindi aksidente na nandyan si Jesus sa celebration na yan. Hindi siya pumunta dyan para makifiesta. Okay, clear ko lang po yun. Dahil hindi siya pumunta dyan para makiselebrate lang sa kanila. May sadya siya, kaya siya nandyan. Sinadya niya talaga na pumunta during the Feast of Tabernacle kung saan napapalibutan siya ng mga religious people. Yan, ganyan karami. Religious people na kung saan akala nila spiritually okay pa sila. Pero ang katotohanan, sineselebrate pa nila yung goodness ng Lord, may pailaw-ilaw pa sila, pero ang katotohanan, nasa dilim na pala sila. Kapatid, imagine that thing. Di sinabi ni Jesus na, ipapakilala ko sa inyo ang light. Ililid ko kayo sa light. Sinabi niya, I am the light. Ako mismo yung light. So join me in our message. So join me in our message entitled, The Light That Breaks Through and Brings. Ipapalakpakan muna natin si Lord. Kapatid, dalawang bagay lang po to. The light that breaks through and brings life. Dalawang powerful declaration kung sino si Jesus bilang our light. So una po, sabi niya, light of the world. I am the light of the world. Sabihin natin, light of the world. Sabi niya dyan, pag sinabi kasi nating light, in Greek is phos, ibig sabihin light, luminousness, na pinagmulan niya, na phaino, ibig sabihin to shine, appear, visible, evident. Ganun daw yung ibig sabihin ng light. So nakita naman natin yung picture kanina. So para mas maintindihan pa natin, let's dig deeper. Remember last week, yung shinare po sa atin ni Pastor Ariel na nung John chapter 6 sa mga dulong part, maraming tumalikod kay Jesus na disciples. Naalala niyo po ba? Maraming tumalikod na mga disciples, na mga tagasunod na ni Jesus. Take note, nakasama, naranasan nila yung miracles ni Jesus na wala pa, umalis pa sa Panginoon. Na may ang katabi. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang mawawala. Alam mo ito, no? At kumanta na kayo. Sabihin nyo lang. Diba? Huwag na tayong mawawala sa Lord. So ito yung nangyari, habang nagpapatuloy si Jesus sa kanyang ministry, dumarami din yung conflicts. May mga naniniwala, pero dumarami rin yung conflicts, dumarami rin yung nag-o-oppose sa kanya. Actually, nagsimula to John chapter 5. Nung pinagaling ni Jesus yung isang tao, isang mama, during Sabbath. Mali yun ah. Bakit ka nagpagaling? Kaya naman maraming Jewish leaders ang nagpe-persecute sa kanya at pinagpaplanuhan siyang patayin. Kaya nga po, John chapter 7, basahin po natin. After this, Jesus went around the Galilee. He did not want to go but about in Judea, because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him.
Verse 2, but when the Jewish festival of tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. Verse 4, no one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. At anong naging sagot ni Jesus? Sabi niya, then Jesus said unto them, my time has not come yet. Ito yung example na sinasabi natin na expectation versus reality. Last week narinig natin yan na alam naman nila na may Mesayang darating. Aware sila na darating yung Savior nila. But they are expecting grand na pagdating ng Savior nila. Akala nila something na alam ng lahat ang pagdating ng Savior nila. Kaya nga itong mga disciples ni Jesus, inaya siya sa Jerusalem Itong mga to, parang sinasabi lang nila na, okay, tara, pakita mo kung sino ka, show yourself into the world. Pero itong mga to, in the back of their minds, meron silang doubt, meron silang unbelief. Kaya nga sabi nila, uy, para maniwala sila sa'yo, makita nila kung sino ka, punta tayo doon, maraming tao doon, maraming believers doon. Yun yung gusto ng gawin ng mga disciples. Disciple wants revelation, but Jesus wants illumination. Ang gusto nila shortcut, sige gawin mo na yan para maniwala sila sa'yo. Pero ang gusto ni Jesus, nakaprocess. Kailangan nilang mas maintindihan, maunawaan kung bakit siya nandito. Kapatid, pinapakita ng Panginoon, hindi lang siya bumaba. Just to reveal Himself. More than that, it's beyond that. It's not about what He do. It's all about who He is. Kung sino talaga siya. Kaya nga sinabi niya nung time na to, I am the light of the world. Kapag sinabi niyang, I am the light of the world, hindi lang ako pang Jerusalem, hindi lang ako para sa mga tao na yan, hindi lang ako para sa iba, para ako sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Kita natin, walang pinipili ang Panginoon. Sa lahat, Jesus is the light. Highlight natin yung the light, hindi niya sinabing, I am a light. Jesus is the light, the one and only light. So bakit si Jesus ang light of the world? Una, light discloses the truth. Light discloses the truth. Pag sinabi kasi nating disclose, hindi siya open. Pag sinabi nating disclose, ibig sabihin reveal, expose, to make something known. Kapatid, ang purpose ni Jesus, ang tunay na purpose ni Jesus, kung bakit siya nandito, hindi lang basta i-reveal kung sino siya, kundi ma-reveal din ang katotohanan. Para magkaroon din tayo ng katotohanan. So, para mas magets natin. Di ba pag isang bagay, tinamaan ng light, may expose. Tama ba? So, for example, may nahulog sa ilalim ng kama niya na gamit. So, kailangan niyo yun. Tama ba? So, kukunin niyo. Hahanapin niyo ngayon. Sabi, abot mo nga sa akin yung flashlight. Pag flashlight dun sa ilalim, kita makalat na pala. Tapos, ano yung na-expose, hindi lang yung hinahanap, kundi yung dumi. Na sinasabi, ang katotohanan, kailangan mo na palang sabi niya, ay, na rin pala yung walis. Nilinisan mo na kasi madumi. So, ganun yung nangyayari pag tinamaan ng liwanag. Ito pa, nung naliwanagan ka, naging malinaw sa'yo ang katotohanan, pala kayo para sa sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Mahal ka naman ni Lord. Pag ganun yung nangyayari, pag naliliwanagan ka, di ba? May umaayos, may na-expose, may nare-reveal. Si Kuya Wek, parang hindi. Ganun yung nangyayari. Kaya naman, when Jesus claims to be the light, di lang ito para makakita tayo, kundi ipapakita din nito sa atin ano yung katotohanan. John chapter 3 verse 19, this is the verdict, light has come to the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Verse 20, everyone who hates evil hates the light. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that their deeds will be exposed.
But whoever lives by truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Na gano'n naman talaga kapag ang isang tao, di ba, ano yan kung may tinatago, sa dulo yan, hindi yan haharap. Pero ang isang tao na naranasan ang katotohanan ng Panginoon, ano yan, magpapaayos yan sa Panginoon na sinasabi sa atin, the truth and light are inseparable. Ang taong namumuhay sa liwanag ay mamumuhay din sa katotohanan. Amen po. Ang taong namumuhay sa liwanag, namumuhay din sa liwanag. So una po, it discloses the truth. The light discloses the truth. Pangalawang bagay na po, sabi niya, the light dispels the darkness. Pag sinabi kasi naman nating dispels, yung aalisin, drive away, vanish, and tatanggalin. So bakit nga ba si Jesus ang light of the world? Because Jesus dispels darkness. Tanong ko po sa inyo, bakit nagliliwanag ang isang bagay? O yung joke hindi. Bakit nagliliwanag ang isang bagay? Sa palagay niyo po. Kasi may ilaw pa. Kasi po, so bakit nagliliwanag ang isang bagay? Kasi madilim. Tama ba? Kaya nagliliwanag ang isang bagay kasi madilim. Sa bahay po kasi namin, meron pong shoes yung kapatid ko. Sa age niya na yun, glow in the dark. Totoo po yun, punta po kayo sa amin. Glow in the dark po talaga yung sapatos niya. Kapag in-off na namin yung ilaw, may ilaw pa din kasi yung shoes niya nag-glow. So ganun talaga yun diba? Kapag nasa dilim, makikita natin yung liwanag. Sige nga po. Ito pa po. Pikit po kayo. Sige, pikit kayo. Sige, pikit kayo, Sheila. Sorry. Nakatingin kasi siya sa akin Sige, pikit po kayo. Galit. Sorry. Nakapikit na po ba lahat? Pikit kayo. Wala na, sige, skip na natin. So, pag nakapikit kayo, ano nakikita nyo? Sheila. Diba, nakikita nyo madilim, tama ba? Tama po ba? Madilim, kapatid, ganyan yung buhay natin pag wala si Jesus. Madilim ang buhay natin nang wala si Jesus. In the beginning pa lang, malinaw na sa atin kung ano yung nangyari. Nung dumating yung light, naging maayos from magulo, madilim, nagkaroon ng kaayusan. In 1 John chapter 1, verse 5, sabi niya dyan, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him, there is no darkness at all. So dahil si John din po yung nagsulat nito, alam niya na sinabi ni Jesus that I am the light of the world. Kaya nga sabi niya, this is the message we have heard from Him. Na sinasabi niya na totoo ang darkness, but when Jesus comes, in a snap, gano'n lang, in a snap, darkness disappears. Na walang bahid ng darkness ang light ng Panginoon. Sa atin kasi, di ba, pag nagpicture tayo, kung nasan yung light, doon yung madilim. Tama ba? Ay, against the light, lipat po kayo. Pero sa Panginoon, walang ganun. Walang dilim, walang every angle, every side. Walang darkness at all. Na kapag sinabi natin, Jesus is the light, the darkness doesn't live slowly, hindi dahan-dahan, it lives instantly when light comes in. Diba totoo naman try nyo po mamaya. Pag pinatay po natin yung ilaw dito, pag bigla nating binuksan, mawawala na yung dilim. Tama ba? So, ganun din naman yung ginagawa ni Jesus sa atin. Noon, nasa dilim tayo, pero nung dumating siya, nagkaroon ng liwanag. In Old Testament times, pag sinabi nating darkness, ibig sabihin ng wickedness, kasamaan, diba? Evil, injustice, and in New Testament, madalas, pag sinabing darkness, it means lanan, ignorance, separation, and death. Ganun katindi yung darkness.
Kaya nga nung nasa Colossians chapter 1 verse 13, for He has rescued us and has drawn us to Himself from the dominion of darkness and has transferred us to the kingdom of His beloved Son. Na sinasabi, nasa dilim talaga tayo, pero dahil sa Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na pupunta sa kaharian ng Kanyang anak. Dapat pababa tayo. Dapat pag ganun tayo, doon tayo sa baba. Pero dahil sa Panginoong Hesus, na siya na yung bumaba, kaya nating umakyat. Kaya nating pumunta ng langit. In Isaiah chapter 9 verse 2 meron dyan. Sabi niya dyan, the people who walk in the darkness have seen a great light. Those who live in a land of deep darkness, on them light has shined. Ito na yung sinasabi ko kanina na prophecy na sinasabi diyan. Meron talagang light na darating. Meron talagang light na magsisave sa kanila. Light that will outshine and defeat the darkness. Kapatid, 1,000 years yung pagitan niyang John at saka Isaiah. Pero ganun katindi na kung sinabi ni Lord noon, mangyayari pa rin. Kaya nga tandaan natin, dati na tayong nasa dilim. Pero tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay sa liwanag at katotohanan. Pati Jesus already defeated the darkness. Tanong niyo pa ako paano? Paano? Nung namatay siya sa cross at na-resurrect after 3 days. Akala nila tapos na. Akala nila sila yung nanalo, pero yun pala yung katagumpayan ng purpose ni Jesus. Dapat niyang katabi mo, ako, tayong lahat, we are bound to eternal darkness But good news, merong Jesus, merong light na nag-save sa atin. So as a response, anong gagawin natin? Una, receive His light. Tanggapin mo yung light na binibigay ni Lord. Sabi niya, I am the light of the world. Pero nasa sayo yun kung tatanggapin mo. Kaya naman as a response, dapat tanggapin natin yung light na binibigay ni Lord. Kung may in-illuminate siya sa iyong katotohanan, gawin mo, lakaran mo. Pangalawa, remain in His light. Dapat, nag-i-stay ka sa liwanag ng Lord kasi nga, tinawag na tayo mula sa dilim. Kaya naman mag-stay na tayo sa liwanag. Amen po. Sige ba, palakpakan natin si Lord. So, unang bagay, pinakilala ni Jesus yung sarili niya bilang the light of the world. Pangalawang bagay na po ako. Sabi niya, light of life. Sabi niya kasi sa verse natin, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Pag sinabi nating life, hindi lang to about sa physical na buhay natin. Na, okay, buhay tayo. Hindi siya about doon. It talks about the eternal and abundant life. Pero ang sabi, whoever, kung sino man daw, makita natin may paalala at pangako. Tama ba? May paalala na kung sino man daw, ang susunod, may pangako na magkakaroon na light of life at kahit kailan, hindi na siya lalakad sa highlight natin yung word na follows. Pag sinabi natin follows, may Greek word na akoloteo, ibig sabihin, accompany. Sasamahan, to be the same way. Actually, kapatid, simple lang yung sinasabi sa atin dito. If we follow, we have the light. Kapag sumunod tayo, magkakaroon tayo ng liwanag. Kaya nga sinabi ni Jesus said, I am the light of the world. Ibig sabihin, kapatid, siya yung source ng light. Siya yung source ng light na meron lahat dito. Kaya naman dapat, ang gawin natin, sumunod tayo sa Kanya para hindi na tayo bumalik. Amen po. Ba't sumunod tayo sa Kanya para hindi na tayo bumalik sa dilim? Ang alam kasi nating term, pag sinabi nating darkness, darkness is the absence of light. Tama ba? Darkness is the absence of light. Pero kapatid, hindi lang siya about doon. Darkness is not just about the absence of light, but it's your life when you don't follow the light. Yun yung magiging buhay mo kapag hindi ka sumunod sa light ng Panginoon. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, follow. Pag hindi ka nag-follow, following. Follow, ibig sabihin, sumunod ka lang. Sunod lang tayo kasi may nauna na sa atin Kaya nga follow. So meron pa ulit akong illustration. Ito ay tinatawag ko pong shadow view
and light analogy. So, wag niyo pong i-search, gawa-gawa ko lang po ito. Pero, parang ganito siya. Maganda to. Shadow, you, and light analogy. Na, if your light is behind you, your shadow is in front of you. Tama ba? Try nyo na po ba yun? Sige, experiment nyo mamaya. Kapag daw yung light ay nasa likod nyo, yung shadow nyo, yung nasa harapan nyo. Pero kapag yung light ay nauna sa'yo, yung shadow mo, nasa likod. Sino dito mag-agree? Diba? Ganun yung mangyayari. So, ito yung ibig sabihin nun. The light symbolizes Jesus, syempre. The light symbolizes Jesus. Yung you ay kayo, syempre. Tayo. And your shadow is your darkness side. Yun yung darkness side mo, yung mga kasalanan mong tinatago, yung naglilid sa'yo para mamuhay sa dilim. Kaya nga sinabi sa atin, kailangan nating sumunod sa light, hindi ikaw yung susundin ng light. Kasi kapag ikaw yung nauna, mas mauuna sa'yo yung shadow mo, yung darkness side mo, yung darkness nature mo, yung kasalanan mo. Pero pag si Lord yung nauna, kapatid, mako-cover niya darkness. Amen po. Ganun katindi yung light ng Panginoon if, only if, you follow Him. Pag sumunod ka. So yung maganda kay Jesus, with Jesus being our light, the light, sagot niya yung light mo. Hindi lang basta light, kundi light of life na sinasabi, siya talaga yung source ng buhay. Siya yung source ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Kaya nga sabi in John chapter 1, verse 4, basahin natin, in Him was life, and the power to bestow life, and the life was the light of. Nung hindi pa natin kilala si Lord, we are spiritually dead. Kung nasabi sa atin yon, but following Him will lead us to have a life supernaturally. Yung dati mong buhay, pansin mo yung dati mong buhay na walang kakulay-kulay. Pero nung nakalala mo, sir, hindi lang basta magliliwanag dahil sa nagliwanag lang. Hindi lang basta magliliwanag yan, kundi magkakaroon pa yan ng buhay na may kabuluhan. Amen po ba? In Ephesians chapter 5 verse 8, sabi niya, For once, nasa kadiliman tayo, but now in the Lord, you are the light. Live as the children. Sabi, no, tingnan mo yung katabi mo. But dati, lang yan parang sa baba yan diretso Pero nung nakalala na si Lord, nagkaroon siya ng privilege na mamuhay sa liwanag. Kaya nga ini-encourage siya na live as. Pero kapatid, tandaan natin, huwag tayong huwag tayong magkakamali dito. Tandaan natin, hindi ikaw ang light. Hindi ikaw ang light. Never ever kang magiging light. Hindi mo kayang mag-produce ng light. Ang kaya mo lang, magre-reflect sa buhay mo yung ilaw na galing sa kaya nga sinasabi, be the salt and light. Uy, hindi ka light. Si Lord pa rin yung light. Magre-reflect lang sa'yo yung light na nanggagaling sa Lord. Kapag namuhay ka, nang sumusunod sa light, mabubuhay ka din na dala ang light ng Panginoon. Amen po ba? Ang maganda nun, kapatid, gagamitin ka pa niya para magliwanag din. Na sinasabi sa atin, di sapat na makita mo lang na may light. Dapat sundan mo rin. Dapat sumusunod ka rin. Nagtataka lang nga ako bakit kaya follow yung ginamit niya? Bakit kaya sundan yung ginamit niya? Bakit kaya hindi obey? Kasi darating talaga yung pagkakataon, kapatid, mapapagod kang sumunod. Tatanungin mo, why Lord? Bakit sila yung gumagawa ng mali? Sila yung maganda yung buhay. Sila yung masaya. Kami na lumalaban ng patas. Naghihirap. Yung ikaw yung tama, pero parang mas ikaw pa yung mali. Nasaan niyo po? Sabihin mo sa katabi mo, ganun talaga. Ganun talaga. Nasa world pa kasi tayo. Nandito pa kasi tayo sa mundo. Kaya nga po babalik tayo sa tanong na, sino ba talaga yung sinusundan mo? Yung mundo ba o si Lord? Yung tao ba o si Lord? Kasi kapatid, if you follow Jesus, you will shine in this dark world. Kapag si Lord yung sinunod mo, magliliwanag ka talaga sa mundong ito. Kaya nga sabi ni Jesus, follow me. Hindi niya lang basta sinabing, sundin niyo ako, obey me. Sundan niyo ako. Mahirap talaga to
Mahirap talaga kung iisipin natin. Pero kapatid, naging mahirap din kay Jesus. Mga kapatid niya hindi naniwala, mga taga-lugar niya hindi naniwala, mga disciples niya nalaglag pa sa kanya. Yung wala naman siyang kasalanan, pero sinalo niya lahat ng kasalanan, siya pa yung nahirapan. Pero makita natin kapatid, everything is completely orchestrated by God. Para buhay ka, para mabago yung buhay mo. Na sinasabi natin kanina pa, dapat hindi tayo panglangit eh. But when Jesus comes, being the light, hindi lang siya basta nagbigay ng liwanag, nagbigay din siya ng buhay para Amen po ba? So, this time po, I will end with this po. Basahin po natin. In John chapter 8, verse 4 to 11. Sige po, basahin natin. They said to Jesus, so they accused. But he bent over and wrote on the ground with his fingers. As they stood, asking him questions, he straightened up and said to them, "Ever one of you has committed no sin, throw the first stone." Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left one by one, the older ones. Jesus was left alone with the woman standing, straightened up and said, "Where are they? Is there no one left to condemn you?" "No one, sir," she replied. "Well then," Jesus said, "I do not condemn you either. Go, but do." So itong passage po na binasa natin, nanggaling po siya sa upper verse. Kaya nga po napansin natin yung binasa natin na John chapter 8, verse 12, sabi niya doon, sinabi niya na Jesus spoke to the Pharisees again. So itong nangyari po kasi na to sa upper verse, medyo naputol yung pag-uusap nila dahil nga may nangyari na ganito. Na pinapakita na sinasabi po diyan na meron daw isang babae na nag-commit ng adultery. Na nung time na yon, para sa kanila, ang isang kasalanan na yon ay dapat ang kabayaran ng ikamatayan. Dapat pagbabatuhin siya hanggang siya ay mamatay. Kita natin, na-expose yung kasalanan. At alam din naman natin, noon pa man hanggang ngayon, ang kasalanan ay may kabayaran at iyon ay kamatayan. Bago pa i-declare ni Jesus na, "I am the light of the world," nakita at naranasan to ng babaeng nag-commit. Sabi ng mga tao, dapat siyang mamatay. Hindi lang nila inakusahan eh. Nahuli pa talaga, caught on the act na nagkukumit ng kasalanan. Kaya sabi nila, dapat siyang mamatay. Pagbabatuhin hanggang mamatay. Pero ang ginawa ni Jesus, hindi niya sinabi na, "Uy, wag kayong ganyan." Wala siyang sinabing gano'n ha. Sumulat lang siya sa lupa, tapos sabi niya, kung sino man ang hindi nagkasala, siya yung unang bumato. Hindi niya sinabing, di deserve ng babae na mamatay. Ang ginawa ni Jesus, in-enlighten niya yung mga tao na deserve nyo din mabato at mamatay. Deserve nyo din kasi may kasalanan din kayo. Kaya pala, nung sinabi ni Jesus kung sino man ang walang kasalanan, siya yung unang nangyari. Alisan sila. Lahat sila umalis at wala nang natira. Kapatid, makita natin, yun yung light na nanggagaling kay Jesus. Nag-reveal talaga siya ng katotohanan. Ang katotohanan, makasalanan tayong lahat. Kaya nga po kung halimbawa, kung sino man po yung tatayo dito, batuhin hanggang mamatay dahil sa kasalanan, wala po din sa ating dapat bumato. Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Dapat ang destinasyon natin, hindi sa langit, but Jesus dispels it. Dapat we are bound to darkness, eternal darkness, but Jesus dispels it. Na sinasabi sa atin, may power ang darkness, pero walang panama ang light ni Jesus doon.
Yung light na yon, kaya niyang bumago ng buhay. Yung light na yon, kaya niyang umayos ng buhay. At eventually, kapatid, magre-reflect yon sa buhay natin. Makikita yon ng mga nakapaligid sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, I do not condemn you either. Go, do not sin. Lumabas si Jesus sa lupa to save us, not to condemn us. Na sinasabi niya, go but do not sin again, na possible. Nung naririnig mo to, ay, makasalanan ako, namumuhay pa ako sa dilim. Pero sinasabi ni Jesus sa'yo ngayong gabi, I do not condemn you. Go, do not sin. Pero kapatid, katulad po ng sinasabi sa atin last week, dalawa lang naman po yan, either you accept or reject. Either you receive or reject. Wala po sa gitna. Pipili ka lang, accept o hindi. Na sinasabi sa atin, wala namang problema sa light. Ang problema, dun sa nagre-receive ng light. Wala namang problema sa light ng Panginoon. It's not about the light. The problem is that the people tend to close their eyes when they saw the light. Na parang sa sobrang tagal mo sa dilim, pag nakita mo yung liwanag ng Panginoon, pipikit ka kasi masisilaw ka. Na alam mo naman yung katotohanan, malinaw sa yung katotohanan, pero pipikit ka kasi nasanay kang gawin yung mali. Kapatid, Jesus is the light of the world. Whoever follows Him will never walk in the dark. Whoever follows Him will have the light of light. Nung sinabi niya to, may mga nag-question agad sa kanya. Verse 13, Pharisees challenge Him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony not valid. Nung time nila, dapat dalawang witness para masabing valid yung claim. Kung totoo na light of the world ka, sige, saan yung witness mo? Iharap mo sa amin para maniwala din kami sa'yo. Sabi ni Jesus, I am the one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Pati dalawa, pasok, but then they ask, who is your father then? Sino yung tatay mo na sinasabi mo, na witness mo? Makita natin, di naman talaga sila interested na malaman kung sino yung tatay ni Jesus. Di sila interested na malaman kung sino yung witness na sinasabi ni Jesus. Ang gusto lang nila, i-invalidate yung statement ni Jesus na hindi yan totoo. Hindi totoo yung kiniklaim mo. Na kahit anong sabihin ni Jesus, may masasabi pa rin sila, may kukontrahin pa rin sila. Na sinasabi sa atin, sa atin na yun Di naman kulang si Lord sa ebidensya, ang kulang natin sa pagtanggap. Hindi naman nagkulang si Lord sa pagbigay ng liwanag sa atin. Ang problema, tayo na nagre-receive. Jesus spoke to the Pharisee again. I am the light of the world, He said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in the darkness. Kaya nga po kapatid, ang tanong sa atin, tatanggapin mo ba yung light na binibigay ng Lord o lalabanan mo kasi naging komportable ka na sa dilim? Ang tanong hindi, may liwanag ba na bigay si Jesus? Ang tanong kapatid, handa ka bang lumakad sa liwanag? Sige po, this time, pwede po ba tayong pipikit? Sa pagpikit mo, kausapin mo si Lord. Ano ba yung response mo sa message niya? Ano ba yung response mo sa challenge niya? Ano ba yung response mo nung narinig mo yung word niya? Sige, lapit ka sa Lord. Kausapin mo siya. Kapatid, ito yung tamang oras na lumapit ka sa Lord. Kausapin mo siya kung ikaw, alam mo sa sarili mo, nasa dilim ka pa. Si Lord yung makakatulong sa'yo. Siya yung light na kailangan mo. Kapatid, hindi mo lang kailangan ng information. Ang kailangan mo, transformation. Inadalangin ang
Your life must be the evidence of Jesus being the light of your life. Sige kapatid, I will give you time to talk to God. Niyayakap ang iyong kalooban. Lapit ka sa Lord. Nanunumbalik sa iyong paglinga. Kang mahiyang lumapit sa Panginoon, hinihintay ka na ng Lord. Dalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong. Kapatid, this time, as the response to the message of the Lord, tatayo po tayong lahat. Pwede po ba tayong tumayo? And let's worship our God. Sabihin natin, maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay ko, Lord. Okay, taas natin yung kamay natin. Papurihan natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sabihin mo sa Lord, maghari ka. Maghari ka. Come on, church. Sabihin mo to sa Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong. Sige, church, let's worship our Lord. Maghari ka, Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko. Maghari ka, Panginoong Jesus. Come on, i-declare natin to sa Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Maging matamis ka sa Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Kapatid, the challenge for us tonight is mag-surrender sa Panginoon. Magpasakop sa liwanag niya. Sinasabi ng Lord sa atin, we need to step into the light. Don't stay in the dark. Hindi mo pwedeng sabihin na nakita mo yung liwanag, pero nananatili ka sa dilim. Kapatid, tandaan natin, hindi ka tinawag ng Lord para lang makakita. Tinawag ka ni Lord para lumapit, sumunod, at mabuhay sa liwanag. The challenge for us is mamuhay sa liwanag. Na dapat siya yung maghari sa buhay natin. Na dapat siya yung nagliliwanag sa buhay natin. Yes, Jesus, thank you, God. This time, let me pray for you. Hayaan niyo po na ipanalangin ko kayo.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, salamat sa iyong light. Salamat, Panginoon. Salamat po sa light na nagbibigay sa amin ng katotohanan, nag-reveal sa amin ng katotohanan. Salamat po sa light mo na nag-e-end ng darkness sa buhay namin. Lord, salamat po sa light mo na nagbibigay ng buhay sa amin. Lord, we pray na tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng tapang na talikuran yung dilim. Bigyan mo po kami ng lakas na lagi kang sundin sa araw-araw, Panginoon. At Lord, punuin mo yung buhay namin ng liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa iyong liwanag. Salamat po sa liwanag mo. Kasi dahil sa liwanag mo, nagkaroon kami ng pag-asa. Dahil sa iyong liwanag, meron kaming buhay. Na kaya naman po, Panginoon, sinosurrender po namin ang aming buhay sa iyo. Na ikaw ang aming liwanag, Lord. Ikaw ang aming buhay. At ikaw ang maghari sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa ginawa mo. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Online man, on-site man, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw yung umabot sa bawat puso ng bawat isa. And Lord, right now, we pray na lakaran po namin yung light na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy ka pong kumilos sa buhay namin. Patuloy ka po naming maranasan. Wala na pong iba. At gamitin mo kami para makakilala po ang ibang tao. Lord, maraming salamat po for this night. Salamat po sa presensya mo. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. And everybody will say, Amen and Amen. 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 Ayan po. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Tunay nga pong kay Jesus lang po natin matatagpuan ang liwanag na tinawag tayo ng Panginoon mula sa dilim. Kaya naman po mag-stay na po tayo sa liwanag. Tandaan po natin na madilim po ang buhay kung wala po si Jesus. Si Jesus sa buhay natin. Amin po ba? Sige po, isa pa pong palakpak para po sa Panginoon. And ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating Connect Katanungan. Sino po dito excited na makausap ang inyong katabi? Ako lang? Okay, praise God. Yan, sige po, tatayo po tayong lahat. Tatayo po tayong lahat. Ayan. At ngayon pa lamang po ay paghandaan nyo na po, no? Ang ating pong Connect Katanungan po ay sa anong panahon o kailan mo nakilala ang liwanag o si Jesus sa buhay mo? Ulitin ko po, sa anong panahon o kailan mo nakilala ang liwanag or si Jesus sa buhay mo? Nananaunawaan po ba? Sige po, hahanap po tayo ng partner po natin. Sana po yung hindi pa po natin nakasama. No? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayan. Sige po. Ayan, kung meron na po tayo, meron na po ba lahat? Okay, so simulan na po natin ang 1 minuto. Amen. Amen, amen. Praise God. So po, pwede na po tayong umupo. At ngayon naman, dadako po tayo sa isa pang uri ng pagsamba. Ito po ay ang pagbibigay. Maaari po ba nating pakitapik ang ating mga katabi at sabihin po natin na, partner, it's giving time. So alam na po natin ito. Kung may Bible po kayo na hawak dyan or meron po kayong Bible sa inyong mga phone, makipagbukas po kayo sa akin sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. So ang sabi niya po dito, honor the Lord with your wealth
with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So lahat po tayo naman dito gusto ng pinagpapala. Amen. Lahat tayo nagpipray na mas i-bless pa ni Lord. Amen. So and there is one way from the Bible para pagpalain tayo ng siksik, liglig at umaapaw. Ano niyo po kung ano yun? Honor the Lord. So sabi po ng verse natin, honor the Lord with your wealth. So honoring God with our wealth is recognizing na si Lord ang source ng lahat ng meron tayo, lahat ng nare-receive natin, at lahat ng ari-ariyan natin. Honoring God with our wealth means gagamitin natin sa tama yung mga nare-receive nating bagay to glorify Him, to worship Him, to praise Him, and also to help His people and to bless other souls as well. Kaya nga po, giving back to God is hindi lang dahil nakikita natin na si brother or si sister ay nagbibigay, kaya magbibigay na rin ako. But because it is an opportunity for us para makapagbalik tayo sa Panginoon at ma-honor natin siya sa bagay na ginawa at binigay niya sa atin. First of all, ang lahat naman po ng meron tayo ay galing lang din naman po kay Lord. Ulitin ko po ang verse po natin sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Kung gusto po nating maranasan yung siksik, liglig at pagpapala na galing sa Panginoon, let us honor Him with what we have. Tandaan mo natin yan. And for my testimony, at pangatlong beses na po ito, ngayong araw na to. So this past few weeks po is nahihirapan pong magbalik kay Lord. And due to limited income, due to being dependent as well. And of course, ako po ay isa pong college student pala. And malapit na po maging unemployed. Yan. So sobrang hirap po maging independent. Kahit anong racket po talaga is papasukin ko kahit na super limited na po yung oras. Kunwari, exams po namin or quiz po namin bukas. Tapos may dumating po na commissions ngayon. Ay, papalagan ko yan. Yan. Yun lang naman. Anyways, at sa sobrang higpit ng budget, nasasabi ko na lang talaga kay Lord na, Lord, di mo na po makakapagbigay ngayon. So, dahil nga mayroon tayong inaalalang thesis, mayroon tayong inaalalang dorm, gastusin pang araw-araw, and syempre may mga personal battles din po ako na sabay-sabay na nagsisiguran po sa buhay natin. And din nung nakaraang week, may nag-chat po sa akin na nag-challenge po sa akin, oy, pwede ka bang mag-challenge this week? So ako po, medyo kinabahan kasi oo ako pero hindi ako prepared. Actually po, wala pa po akong matetestimony. Wala pa akong naisip na matestimony nun. And anyways po, yung nakaraang linggo rin po, nasasabi ko rin po kay Lord na yung yung allowance ko po for this week, nakalaan na talaga, Lord eh. Sorry po, parang ganun. So may part sa akin na ang hirap since, ngayon nga, tapat si Lord sa akin pero ako hindi ako nakakapagtapat sa Kanya ng times na yun. Pero, despite of all that, mabuti po ang Panginoon. Kasi kahit na may pagkakataon na hirap ako magbalik sa Panginoon, ramdam ko pa rin yung pagkilos niya, yung blessings niya, yung pagmamahal niya, yung provisions niya, yung protection niya na ibinibigay niya sa akin, na in-extend niya pa sa bahay namin. Ayun. Anyways, looking back this past few months, doon ko na-realize na marami na palang battle ako na ipinanalo ni Lord. So last February lang po, yan na po, may sinamahan akong press conference, which is the Regional Higher Press Conference sa Pampanga po. So sa 4 na taon ko pong nagko-compete dito. At journalism po to 4 na taon ko pong nagko-compete dito. Ni isang beses po hindi po ako nakakaabot ng LEPC, which is katumbas niya po is yung nationals. Itong nationals po na to is kalaban na po namin yung buong Visayas, buong Luzon and some part of Visayas and Mindanao. Ayun, moving forward sa araw ng REPC, after a super tiring day, and kasi day 1 po kami, and itong day 1 po nito, simula 9 a.m. hanggang 7 p.m. ng gabi, wala po kaming ginawa kundi mag-drawing lang po na mag-drawing. So sabi ko kay Lord, i-humble niyo po ako. Ibaba niyo po ako sa pinakamaba. I'm so confident po sa mga gawa ko to the point na nag-expect na po ako na ako po yung pinaka-highest pointer, bagging 3 golds. So yun po, parang lumalaki na pa yung ulo ko nun. Sabi ko, Lord, wag na lang po kung ganun lang din. So grabe yun, sabi ko pa sa isip ko, hindi ako to. I don't want this kind of attitude. And of course,
parang di ka Kristiyano pag ganun. Masyado kang mayabang. Parang yun sabi ko sa sarili ko. Alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Tanong niyo po kung bakit. Because He answered my prayer. Wala pong medal. Palakpak po, wala pong medal talaga. Ayan po. Anyways, dahil ko ay kahit na wala po tayong medal, qualified po tayo sa LEPC, which is yung national. Ayan po, qualified po tayo. Ay, nakapag-bag po tayo ng 5th place sa traditional literary graphics. And 8th place naman po sa editorial cartooning. Ayan po sa baba, yung makita nyo pong art ko, yan yung mga winning piece ko naman po. And following photo po, ayan, following photo, yan naman po yung mga hindi pinalad na makapasok. Ayan, ayan yung comics na main event ko and yung magazine namin na hindi ko alam, di po ata nag-place eh. So, moving forward sa ating Lepsi Day, ayan, another bucket list na naman po yung na-checkan natin. Nung papunta po kasi kami sa sa Tugigaraw. Tugigaraw. Which is yung venue po ng National or Lepsi. Nag-plane po kami. Iyan, nag-plane po. Kanina po umaga, sabi ko po, kamukha ko po si Gas Abelgas. Tapos nung afternoon po kamukha si Ato Marolio. Ngayon po parang, sino po kamukha? Noli De Castro. Ayan. So ayun, nag-plane po kami. First time ko po niyan. Tapos ang sabi ko sa sarili ko, ang galing. Kasi parang sumakay lang po ako ng Victory Liner. Kung pupunta po kayo ng Palawig, pagpapaakyat po siya, ganun po yung feeling kapag nagte-take off po yung plane. So kapag magla-landing na po, ganun din po yung feeling, basta po pauwi na po kayo. So kung gusto niyo po ng ma-experience yung pagpe-plane ng nakakatipid lang, kasi 78 lang po pag pumunta ng Masinloc eh. Lang po, mag-bus lang po kayo, dadaan po ng Palawig. So yun, sabi ko, ayun, anyways, moving forward po sa araw ng Lepsi Days, yung after ng ating competition. Ayan po, sadly wala po tayong nabahag, pero that time po kasi wala na po akong ini-aim na place. Kasi po, ang kalaban po namin dyan is 108 school publications po and sobrang mapalad po ako na nandyan po ako ngayon nakikipag-compete. Although, ayun po, napakabuti ni Lord dahil buzzer beater siya at sa graduating ko niya ay sa 4th year niya pa ako pinaabot ng nationals. Ayun po, nakamit po tayo ng mga maraming friends from different publications or different schools. And kung nasa baba po, ayan po sa baba, yung dalawang personal na basta tao. Yan po. Sila po yung dalawa sa pinakamagagaling na artist sa mundo. Ay, hindi. Basta galing Pilipinas po. Ayan po, si Sir Zach, which is the world-known cartoonist, na komikero. And next po is yung nakakap is the world-known Sir Chico David na world-known na editorial cartoonist po. So, sobrang mapalad po kasi sobrang dalang po nila makita yan sa personal. Anyways, at yung sa field trip naman po na last January ko po na testify. Ayun po, praise God dahil natapos na and ayun, nakagala po ako ng 500 lang ang allowance. And grabe si Lord, may bonus pa. Another one is yung thesis namin na pinagpuyatan namin, iniyakan ng mga leader namin at pinagtrabahuan namin. Ngayon, thesis defended na po tayo, no? Ayan po. Another bonus ulit from the Lord. Sabi po ng mga prof namin, ayan, wag na kayo overthink. Pasado na kayo. Ayan po, inassure na po tayo ng mga prof natin na papasa na po tayo. And yun po, graduating na po ang inyong lingkod this July. Okay, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Kapatid, ang pagbibigay po ay opportunity. Dapat po hindi po ito tinuturing na burden. Kaya naman po kung di pa natin lubos na uunawaan yung pagbibigay o pagbabalik sa Panginoon, okay lang po yan. Pero, tandaan po natin, it's not about the amount. It's how we honor God with what we have. So ngayon po, tatayo po tayo ngayon at ipapanalangin po natin yung ibibigay natin sa Panginoon. Sige po, hawakan po natin ng maigpit yan. Declare something sa iyong hawak. Kung wala po pala tayong cash, dalang cash, meron po tayong online giving, meron po tayong GCash and BPI accounts. Naka-flash sa ating screen. Sige po, manalangin po tayo. Panalangin mo yan, pangalanan mo yung ibibigay mo sa Panginoon ngayon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Father, Panginoon, we worship you, Panginoon. We honor you. We glorify your name, Panginoon. Salamat po for this day, for this life, for this another opportunity, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin na makapagbalik sa iyo na ng mga galing rin sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat po dahil nandito kami. Buhay na buhay, Panginoon. Wino-worship ka, pinipraise ka. Salamat po for all the privilege na
na binibigyan niyo po, yung mga favor niyo, yung blessings niyo, yung pagsusustain niyo, yung protection niyo, Panginoon Lord God, even yung mga provisions niyo, Panginoon Lord God, and all the small wins, Panginoon, na experience namin, Panginoon Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa mga struggles, sa mga problems, and sa mga challenges na binibigay niyo, Panginoon, dahil nakikita ka namin, Panginoon, kung paano ka gumagalaw sa buhay namin at sa pamilya namin, Panginoon Lord God. Thank you for extending your love to our loved ones and to our homes, Panginoon Lord God. Lord, dalangin ko po na kayo na po bahala, Panginoon, magbalik sa mga taong magbabalik sa iyo, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon God. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. All right, church, before we end, let me share with you our upcoming events for this month. Our water baptism ay naganap na po kahapon, April 11. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan po, no, congratulations to everyone who took the step of faith. And for our School of Discipleship, ang fundamentals class po natin, orientation and first day nila ay natapos kanina ng 1:30 p.m. And for ministry class naman po, it will be on April 13 at 7 p.m. So, SOD students, don't be late. So, we also have exciting gatherings coming up. April 14, college gig for all college students. Sa Tuesday na po ito. April 23, young adult gathering for professionals and those working or waiting for a job. April 24, adult gathering for married couples, parents, titos, and titas. April 25 naman po ay teens gathering for all high schoolers. April 21, we have our fireplace. Ito po ay sa lahat ng mga ministers, volunteers, and council of elders. And we are getting closer to our most awaiting Summer Youth Camp 2026. Ito po ay pinamagatang washed. So ito po ay mangyayari sa May 1 to May 2. And meron po tayong registration fee na 750 pesos for the venue to be announced pa po. And for more info, approach Kuya Juan and Ate Angeli. So, let's wait for further announcement and updates. Also, let's support our WOEL Palawig Church. You may give directly to Pastora Elaine Mangune, who is handling the church there. And for our kids, we have WOEL Church Kids. This is for all kids na regularly uma-attend ng ating church and not part of community kids. This will be happening every last Saturday of the month. So that's all for our announcement. See you again next Sunday. WOEL Iba, pwede mo bang tapikin ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, see you next Sunday! Ayan. So this is WOEL Iba, your home, your family, your church.